sir kung pulis daw po ba ako. And to answer that, ganda ng kotse ni kuya. West Philippine Atin to! West Philippine Atin to! West Philippine Atin to! Good morning guys! For today's video, pupunta po tayo ng Quezon City sa Trinoma. Pero dadaanan po muna natin yung tropa sa Moto Market Centris. Meron po tayong event doon, makabuluhang event. Para malaman nyo kung ano po yung sinasabi ko, stay tuned lang po kayo. So kompleto po tayo ngayon. Ayan po si Denzel. Then yan si Miguel. Tapos OBR po natin si Russell. Ito po nasa likod ko. Okay naman guys ang weather. So hindi naman naambon, do medyo madilim pa. 7:20 time check. Dito guys sanya na mapapansin nyo, pag umaga ang daming nagja-jogging yan. Minsan pamilya po yan. Maganda po kasi mag-jogging dito, walang masyadong nadaan. Tsaka doon sila banda sa likod. Pet friendly rin po rito. Pwede nyong leash yung inyong mga alaga. Sana lang guys wag umulan. Sige ako na lang. Bukas yung trunk ni kuya. Sinabihan ko naman eh. Oo. Bukas yung trunk ni Kuya Mirage. In-inform lang natin, sana na-gets niya yung ibig ko sabihin. Guys, medyo umambon na. Sana wag na po siyang lumakas. Kahapon kasi guys, nasa Quezon City rin ako. Lakas ng ulan, nagbaha. Kaya nga from Skyway, instead na mag-exit ako sa E. Rodriguez or sa Quezon Avenue, nakarating pa ako ng C3 exit going to SM North EDSA lang sana yun. Sarado kasi mga exit nila gawa ng baha. Naka-receive po kasi tayo ng award kahapon gabi. Gawad Pilipino Heroes Award. So maraming salamat sa Gawad Pilipino. Shout out po sa inyo. Congratulations nga rin po pala sa mga Hero Award ng Gawad Pilipino. Sa mga magigiting at matapat nating mga kasundaluhan. Doyang award po na yan, hindi lang po para sa mga uniform personnel. Meron din po dyan yung mga civilian. For example, yung mga
barangay, private sector na gumawa ng kadakilaan sa ating bansa. So congratulations po sa inyo. Tayo sa meeting place. So tingnan natin kung nasa Moto Central pa, Moto Market pa sa Centris yung mga tropa ng Moto Republic. Go, go, go. Okay guys, parang nakikisama yung panahon, no? Medyo umaaliwalas na. Okay guys, sagutin natin yung tanong ng ating isang subscriber. Si Sir So sir, pasensya na, medyo matagal kong nasagot yung inyong query. Pero ganun pa man, ang tanong kasi ni Sir, kung pulis daw po ba ako. And to answer that, sir, member po ako ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. So napanood yata ni sir yung aming vlog nung nagpunta kami ng Taytay, na ituro ko yung Camp Bagong Diwa. Camp Bagong Diwa sa Taguig. Yun, may aksidente pa. So ingat po tayo palagi. So yun nung Camp Bagong Diwa sa Taguig, doon po kami nag-training, PSBRC Class 65-1999. So 1999 pa po ako nag-training dyan sa Camp Bagong Diwa. Ang BJMP po, ang Bureau of Fire at ang PNP, pare-pareho po ang training yan. PSBRC, Public Safety Basic Recruit Course. So, kung makipapansin nyo dito sa aking kanan, dati yung 7-Eleven yan. Yan yung construction na yan, galing po ng Cavitex, maglilink po yan sa Calax. So sa ngayon, yan yung nagiging cause ng heavy traffic dito. Pero after po nyan, magawa lahat yan. Ang ginhawa na po nyan. Bigyan ko lang din kayo guys ng trivia, points to remember. Under RA 6975 or DILG Act of 1992, if I'm not mistaken, na-create po ang PNP, BJMP at Bureau of Fire. Hanggang sa inamend nila, meron na ngayong RA 9263, which is the Professionalization Act of Bureau of Fire and BJMP. Cavitex tayo. Dahil nagkaroon na rin po ng sariling batas ang PNP, which is the RA 8551, PNP Professionalization Act. So ano bang mandate ng Bureau of Jail Management and Penology? Before kasi, direct supervision and control of all city, district and municipal jail. So lahat po ng city, district at municipal jail dapat manned ng BJMP yan.
kotse. Ganda ng kotse ni kuya. BMW M4 competition according kay Kuya Russell. Si Kuya Russell napakahusay na po sa mga types of vehicle yan. Kahit sa motor, pagka sinabi mo yung model, alam niya na lahat, pati specs. So eto guys, yung nasa left side ko, yan yung PITX. At eto po yung MRT terminal. Wow. Diretso lang, diretso. Oo. So pag umakyat kayo sa ramp na yon, paakyat po kayo ng Nayax Skyway. So diretso lang po tayo. Mag-e-EDSA po tayo. Pag nandito na kayo guys sa Maynila, dapat mag-ingat kayo. May NCAP po rito. Pero dapat naman, kahit naman walang NCAP, lagi po tayong sumunod sa batas. Yun lang, medyo nakakalito lang kasi ang weird kanina, nasa kanan tayo, yung lane natin, motorcycle lane. Tapos nung lumipat tayo ng left side, napunta ulit tayo ng motorcycle lane. So maging aware na lang kayo, maging alisto kayo pag nandito kayo sa NCR. O kanan tayo, EDSA. Guys, ito yung Baclaran Church sa right side ko. Maraming nagsisimba ngayon. Going back to sa sinasabi ko kanina, doon sa mga pinagkaiba ng BJMP, Bucor at ng provincial jail. Unang-una guys, ang BJMP, ang mga minaman nila na jail ay city, district at municipal jail. So lahat ng city, district at municipal jail dapat under na po ng Bureau of Jail Management and Penology yan. Though may mga ilang provincial jail na po tayong na take over, sa buong Pilipinas parang nasa 10 provincial jail na po ang ating na take over. May mga 50 plus provincial jail at I think mga 20 plus na sub-provincial jail ang hindi pa namin na-take over. Dahil kulang din po kami sa personnel. So ang BJMP guys, lahat ng ongoing trial na persons deprived of liberty, PDL guys persons deprived of liberty, sila po yung mga dating preso, detainee. So ngayon po kasi ayaw na ng human rights na tinatawag silang preso, detainee. Dapat po persons deprived of liberty. At dahil galing po sa CHR yan, kailangan po natin yan i-comply. Bawal na rin po gumamit ng mga term na mga sinauna, gaya mga tata, selda. Dapat po ngayon dorm. So iba na po ang approach ng BJMP, hindi kagaya before. Kasi ngayon safekeeping and development na po ang aming mandate. So ingat tayo rito guys, parang dito madalas nagkakahulihan eh. Okay, ano bang hawak naman ng Bucor? Lahat po ng mga sentence prisoner, lahat ng mga nasintensya na ng 3 years pataas, insular prisoner na po ang tawag dyan. Dapat po nasa Bucor na sila. Yan po yung National Bilibid Prison, yung Correctional Institute for Women, San Ramon, Sablayan, Davao Penal Farm. Lahat po yan under naman po ng
Bureau of Correction. At ang Bureau of Correction naman po under ng Department of Justice. So wag po tayo malito ha. Ang provincial jail naman at sub-provincial jail under po naman ng provincial governor. Provincial governor po ang direktang may control mag-manage ng mga provincial at sub-provincial jail. Gaya ng sinabi ko kanina, may ilang provincial at sub-provincial jail naman na take over ang BJMP. So ulitin ko lang guys ha, ang BJMP kasama ng Bureau of Fire Protection ng Philippine National Police under ng Department of Interior and Local Government. So meron ho kaming SILG na namumuno. Ang Bureau of Correction naman under po siya ng Department of Justice. Ang provincial jail at sub-provincial jail under naman po ng provincial governor. So wag po tayong malilito dyan. Lahat ng mga ongoing trial na PDL lahat ng mga undergoing trial na PDL dapat nasa BJMP. Pwede rin po yung mga sentence na pwede rin po yung mga sentensyado na basta not more than 3 years and 1 day. Kung 3 years below, pwede niya na pong iserve yan sa aming mga city jail under ng BJMP. Ganda ng kotse ni kuya. So ganda dumaan ng EDSA ngayon, no? Napakaluwag. So yun po sir, dun sa tanong nyo kung pulis kami, pulis ako. BJMP po ako, Bureau of Jail Management and Penology. Ganon din po si Mrs. Dreamoto, retired BJMP po siya. So talagang kasama na po sa amin ang pagsiservisyo. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ganon kadalas yung aming rides pag may mga bakanting oras lang. So itong event na pupuntahan natin, support our troops. Na-invite po tayo ng aming former RCDS. Kasama na rin po dyan yung aming Ardo sa Calabarzon. Film showing po ito guys. Film showing ng food delivery. I'm sure aware naman po kayo sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Yung sinasabi ng ating mga magigiting na general from Philippine Coast Guard, tama po yun. Hindi po disputed yan. Undisputed na po yan kasi meron na po tayong batas patungkol dyan. At meron na rin pong ruling and UNCLOS patungkol dyan. Yang West Philippine Sea, gaya ng sinabi ng ating Pangulo, ay hindi katang-isip. Atin po yan. So let's support our troops. Para sa ating mga anak, apo, next generation ng mga Pilipino, paglaban po natin yan. Una to, na-invite po tayo ng ating former RCDS. Ganun naman po talaga pag mga former boss mo, kailangan pagbigyan niya po. Actually itong event na to guys, meron din doon sa kabilang group natin sa Motor Republic.
So ngayon dito po tayo sa kabilang group magjo-join, Move Rider. Karamihan po ng member ng Move Rider mga BGMP rin po. So guys, titignan muna natin sana sila sa Moto Market sa may Centris. Kaya lang time check tayo 8:08. Baka nag-proceed na rin po sila. May registration po kasi yun 8 to 8:30. So kailangan umabot tayo before 8:30. Anyway, sa kabilang group naman tayo naka-register. So yan ho maganda sa riding community. Marami kang group na pwedeng samahan para marami kang maging friends. Maraming rides na pwedeng samahan. Do minsan talaga solo rider lang ako. Minsan naman pag walang pasok yung mga bata, kasama ko rin mag-rides. So balance lang. Enjoy life. Sa food delivery po. Opo, food delivery. Sir, tapos doon po sa dulo sir, may gwardiya po doon na mag-a-assist papuntang Rockdick. Okay po. Sige, thank you po, thank you. Okay guys, mayroong designated parking para sa atin. Nasa roof deck daw. Tayo sa kabila. Okay guys, nandito na po tayo sa Trinoma upper level parking. Dito po ang registration. So ang daming mga naka big bike oh. Kung mapapansin nyo, mixed brand po tayo ngayon. Ito ganda nito, Triumph Tiger 900. Inline 3 siya pero ang tunog niyan mamaw din po. Ito naman GS 1300. Isa rin po yan sa mga pangarap natin. Ito rin po XR S1000 BMW. Napakaganda po niyan. Ito guys, may mga Vespa pa rin dito. Then puro big bikes na. GSS X1000. Dito rin sa kabila yun, Versys 1000. GSR 1250. Okay guys, wrap up tayo. So yung mga sasabihin ko, base po sa aking personal opinion yan. Lahat po tayo entitled sa ating sariling opinion. Wala ho tayong patatamaan, wala ho tayong prino-promote. At ito ho ay hindi sponsored video. Disclaimer lang po ulit. So yung movie maganda. Congrats kay Direk. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil biniyayaan niya tayo ng isang masaganang likas yaman. So may snappy salute sa ating mga sundalo. Sir, ma'am, saludo po sa inyo. Sa lahat po ng mangingisda sa buong Pilipinas, kagaya po ng mga sundalo, nagtitiis sa hirap,
sakripisyo para lang sa pagmamahal sa ating bansa. Ganon din po ang mga mangingisda. Grabe ang hirap na pinagdadaanan po nila para lang merong itinda na laman dagat, isda sa ating mga palengke, at merong isda na ihahain sa ating hapagkainan. So sana guys, mas maraming makapanood ng movie para mabuksan po yung ating kamalayan. Malaman po natin ang real situation sa West Philippine Sea. Tayo ho bilang isang Pilipino, unang-una natin gawin, magkaisa. Mahalin natin yung ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating gobyerno. Huwag po tayong padadala sa ingay ng politika. Wala hong may dudulot na mabuti sa atin yan. Mag-ingat po tayo sa mga fake news. Magtiwala po tayo sa ating gobyerno regardless kung sino man po ang nandiyan. Importante, pinaninindigan natin ang ating pagiging Pilipino. So gaya ng sinasabi ko guys, maging aware lang po tayo. Ang atin ay atin. Ang West Philippine Sea ay hindi po katang-isip. Meron na pong batas dyan, West Philippine Sea Law, at meron na rin pong ruling, ang UNCLOS. 200 nautical miles po ng ating karagatan, atin po. So hindi po yan disputed. Atin po yan. Hindi na po pinagtatalunan yan, malinaw po yan, atin po yan. Ang gagawin na lang po natin, ipaglaban, igihit ang ating karapatan, alagaan ang ating inang kalikasan. So again guys, saludo sa ating mga sundalong Pilipino, magigiting na mangingisda na nanindigan at ipinaglalaban ang ating karapatan para po sa ating mga anak, apo at sa mga susunod pang henerasyon ng lahing Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Lagi po tayong mag-iingat. Thanks for watching guys.